Okay, another day, another reaction video na naman tayo mga kapatid. At eto, no, sa balitang to, muli na naman daw ng haras ang China as usual sa ating mga PCG at pinalibutan daw mga tol o hinarang ng 7 barko ng China sa Ayungin Shoal ang dalawang barko ng PCG mga tol. Ano na naman to, China? Ay nako talaga, para talaga ang hirap talaga mga tol paniwalaan yung mga word na nagkasundo na, 'di ba? Ang hirap paniwalaan ng mga word na pahuhupain na yung tensyon. Kasi after ng mga pag-uusap na yun, eto na naman eh. Andirito na naman yung China mga tol eh. Ginagawa na naman nila yung usual na ginagawa nila. Kasi nga, paano magkakaroon ng pagkakasundo kung unang-una hindi kikilalanin ng China ang arbitral award ng Pilipinas, 'di ba? So malabo talaga magkaroon ng kapayapaan diyan. Kaya yung sinasabi ng mga expert ko no, mga tol, na kailangan patuloy na makipag-usap sa China. Oo, nandoon na tayo patuloy na makipag-usap sa China. Pero hindi doon natatapos. Kailangan talaga umaksyon ang Pilipinas mga tol. Hindi pwedeng umasa lang sa pakikipag-usap kasi wala talaga mangyayari dyan. Eto, News 5 everywhere mga tol balita to mga tol panonoorin natin at bibigyan natin ng reaction video. Kahapon lamang to, July 8. Mga tol, July 9 ngayon dito sa akin eh. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nakatakdang pirmahan ng Pilipinas at Japan ngayong araw ang sarili nitong bersyon ng Visiting Forces Agreement na magpapalakas sa ugnayang militar ng dalawang bansa. Pero bago pa yan, naging agresibo na naman ng China na nangharang ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal nitong weekend. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Wala pang isang linggo matapos magkasundo ng pahupain ang tensyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, hinarang na naman ng China ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard habang nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Diba? Wala pang isang linggo mga tol, nangangati na naman ang mga puwet nitong mga Tsekwa mga tol. Wala pang isang linggo buhat nung magkasundo daw kuno ang Pilipinas at China. Pero eto na naman yung Coast Guard nila mga tol. Akala mo walang connection yung no? Walang communication yung Coast Guard at saka yung Department of Foreign Affairs nila mga tol, o Minister of Foreign Affairs nila. Kung sino man yung nakikipag-usap sa kanila mga tol. Animoy wala silang communication mga tol kasi iba yung sinasabi dun sa balita na nagkasundo na daw, nagkaayos sa paghuhupain ng tensyon. Pero tignan nyo naman, after wala pang isang linggo mga tol, hindi sila makatiis. Talagang gusto nila manggulo. Eto na naman, ang haharang na naman sila ng barko. Base sa monitoring ng maritime security analyst na si Ray Powell, isang China Coast Guard at 6 na maritime militia vessels ang bumuntot at humarang sa BRP Cabra at BRP Cape Engaño habang dumadaan sa may Ayungin nitong weekend. Kita rin sa satellite monitoring ang 6 na iba pang Chinese militia vessels na nagkukumpulan sa loob mismo ng bahura. Sinubukang ikutan ng dalawang barko ng PCG ang mga barko ng China, pero hindi sila tinantanan ng mga ito. Sa huli, umalis na lamang ang dalawang barko at dumiretso sa Sabina Shoal. Sinusubukan pang kumpirmahin ng News 5 sa Philippine Coast Guard ang nangyari, pero wala pa silang pahayag tungkol dito. Wala, hindi pa nagsasalita yung Coast Guard pero kitang-kita sa monitoring ni Powell mga tol. No, si Powell ang nagbibigay sa atin ng mga ganyang balita at ganyang update no. Yung Coast Guard medyo late na sila eh. Minsan nga may nangyaring ganito, ganyan. Malalaman natin after a month pa eh. Kung kailan biglang magbabalita yung China na hinarang kami ng Pilipinas, ginawang kami ng ganito ng Pilipinas, saka ngayon biglang maglalabas ng report ng Coast Guard. Ay, hindi totoo yung sinasabi ng China, ito yung totoong nangyari. Tas may video na. Diba? Medyo delayed din mag-report yung Coast Guard eh. Bago yan, una nang sinita ng PCG ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard na namataang umaaligid sa Escoda Shoal noong Biyernes. Niradyoan nila ang barko pero inisnab sila ng mga Chinese. Ayon sa hindi sila naintindihan. English eh. Noong Biyernes, niradyoan nila ang barko pero inisnab sila ng mga Chinese. Ayon sa PCG, July 3 pa dumating sa Escoda Shoal ang barko ng China Coast Guard na CCG 5901 galing sa Hainan. Tingin ng PCG na nanakot lamang ang monster ship ng China. They are not responding to our question as to their intention. But what they are saying is that what they are doing is a legitimate operation
since they have sovereignty over these waters. O wala daw kayong bilang, parang gano'n, no? Kasi hindi sila pinapansin eh. No, nire-regio challenge daw ng PCG yung monster ship ng China pero di sila pinapansin. No? Wala kayong bilang, parang gano'n, no? Kumbaga bastos, no? Walang pagrespeto. Pero alam naman natin na wala silang sovereignty dito. This was already decided by the arbitral award. Yung problema nga, hindi nga nila kinikilala eh. Ang paniwala nga nila, invalid. No? Walang bilang, walang kwenta at hindi nila kinikilala yon. Kaya walang magagawa ang Pilipinas kung puro lang tayo dakdak na eto meron kami sovereignty rights, meron kaming ganito, meron kaming ganyan. Pero hindi, binabraso tayo ng China eh. Sa kanila mga tol, yun yung ano nila, yun yung estilo nila, pambabraso. Ayaw nila ng mga legal na ganyan. Ilang beses nang nagbabanggaan sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas at China. Noong Huwebes, kinumpirma ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nag-alok na ang Amerika ng tulong para sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero tinanggihan muna yan ng AFP. Baka mas lalo pang lumala ang tensyon. Pero alam nyo mga tol, imagine nyo kung kasama natin ang Amerika sa mga resupply mission, magagawa kayang mangharang ng China? Magagawa kaya nila mang water cannon? No? Kasi meron ako isang napanood na video mga tol sa South Korea yon mga tol, South Korea. Sila yung wina-water cannon actually. Kung ano yung ginagawa nila rito sa Pilipinas, yun ang ginagawa sa kanila dun sa South Korea. Biruin niyo yun? Kaya ewan ko mga tol kung anong magagawa ng China Coast Guard. Malamang magwawala na naman sila niyan. Sasabihin na naman nila pinapataas natin ng tensyon. Sasabihin na naman nila, pinapapasok natin yung ibang mga bansa para maging sunod-sunuran tayo, maging pawn lang tayo ng US mga tol. Kaya eto, buti na lang din. Ako sang-ayon naman ako doon sa PCG na tinanggihan muna nila yung alok ng US kasi magmumukha talaga tayong mga tol, musmus. Do alam naman natin hindi natin kaya at di naman natin talaga kayang makipagharapan sa kanila pero para yung sa sarili nating misyon, alam mo yun, kukuha tayo ng mga parang tagapagtanggol natin. Parang ang hirap na tignan ng ng PCG noon, parang mawawalan ka na talaga ng sa kanila, ng tiwala sa kanila kasi ultimo resupply mission hindi na nila kaya. Paano pa nila ipagtatanggol yung soberanya, di ba? Tuloy natin. Mas mainam daw na tayo muna ang humawak ng operasyon. Tama. Sa kabila nito, abala ang Pilipinas sa pagpapalakas ng alyansa sa ibang bansa. Ngayong araw, nakatakdang pirmahan sa palasyo ang Philippines-Japan Reciprocal Access Agreement. Nanginangak-ngakan din yan ng China ngayon. Sa ilalim nito, pwede nang bumisita at mag-training ang AFP at Japan Self-Defense Forces ng magkasama dito sa Pilipinas at sa Japan. Papayagan na rin sa ilalim ng RAA ang Joint Military Operation ng dalawang bansa. Nagbabalita mula. At dahil dyan sa agreement na yan mga tol, mas lalo pang magiging malabo yung hangarin ng China na sakupin, no, o kamkamin o angkinin palalo itong West Philippine Sea mga tol. Kasi hindi lang Amerika ngayon ang problema nila. No, andirito na ngayon ang Japan. Kaya nga nitong huli nagsalita si Mauning, pinaalala niya sa mga Pilipino at pinaalala niya sa Japan kung kaano naging kasalbahe ang Japan noong World War II, di ba? Yun ang ginawa ng China mga tol. Which is yun din ang inaasahan nating gagawin ng mga pro-China dito sa Pilipinas, no? So eto, magtitiwala ka pa ba sa usap-usap daw tungkol sa mga kapayapaan at nagkasundo na daw ang Pilipinas at China na pahupain ng tensyon samantalang wala pang isang linggo, eto nang haharas na naman sila? Hirap talaga tanggapin yan mga tol, kaya si DND Secretary Gibo Chodoro talagang ayaw niya makipag-usap sa mga yan dahil parang wala magsasayang ka lang ng laway dyan eh. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.